Sa ibang balita, all-out war laban sa New People's Army. Yan pong ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pamamaslang umano ng grupo sa ilang sundalo. Itinuturing na rin ng gobyerno na mga terorista ang buong hanay ng makakaliwa habang ipinaaresto na ang mga leader o consultant nitong lumahok sa nagdaang peace talks. Narito ang unang balita ni Chino Gaston. Terorista na at hindi mga rebelde ang turing ngayon ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at maging sa political wing nitong National Democratic Front o NDF. Sinabi ito ng Pangulo nitong linggo nang dalawin sa Cagayan de Oro City ang lamay ng 3 sundalong pinatay ng NPA sa Malaybalay, Bukidnon noong 1 ng Pebrero. Binigyan ng medalya ng Pangulo ang mga namatay na sundalo at cash assistance sa mga naulilang pamilya. Season has been categorized as a terrorist. Therefore, to me, the organization that he heads and controls is also a terrorist group. I do not look upon the Communist Party, NDF, CPP as a rebel organization anymore. Why do you kill a government soldier 73 times? Anong kap... Why do you do that? Ano mo sundalo aso? Ipinauubaya na rin ng Pangulo sa militar ang ikinakasang opensiba laban sa NPA na hindi raw dapat bigyan ng mga karapatang nakasaad sa Geneva Convention na nag-oobliga sa makataong pagtrato sa mga sundalo tuwing giyera. Yung Geneva Convention is only good if you are a rebel front. You do not have the honor. Wala. Geneva, no? Ipinaaresto na rin ng Pangulo ang mga NDF consultants na nakilahok sa peace talks oras na bumalik sila ng bansa. Pinakawalan daw dati ang mga ito sa kagustuhan ng Pangulo na makamit ang kapayapaan. Pero dahil tigil na ang pag-uusap, dapat ibalik na ang mga ito sa kulungan. Mahigpit ding minomonitor ng militar ang iba pang mga lider ng Partido Komunista na nasa bansa. Yung lahat ng nasa labas, kayo na-release. Umuwi na kayo dito because you are wanted. And upon your arrival, I will arrest you and place you back in prison. Okay? Dan ngayon, kung ayaw ninyong bumalik, you are fugitives, I will cancel your passports. Ngayon, gusto ninyong mag-asylum sa Netherlands? O sige, dyan. Because you know, the most ignominious that can happen to a Filipino is to die in somebody else's country. You want that for yourself, I'll give it to you. Cannot come back dito. Naglunsad na ng mga military operations sa buong bansa laban sa NPA. Nagkaroon na nga ng mga engkwentro sa Iloilo, Agusan del Norte at Surigao. Nagsagawa na tayo ng offensive against the CPP-NPA. At sabi ko nga, we will hit them hard. Tuloy-tuloy na ito kasi susundin natin yung utos ng ating presidente. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin daw dapat mawala ng pag-asa na makakamit pa rin ang kapayapaan. Napakahalaga yung peace talks at on track naman sana yung naisagawa doon sa Roma, yung third round of talks. Kung mabuti, kung mapag-usapan ng mabuti kung paano ipagpatuloy yung peace talks at i-resolve yung mga problema. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting.